Mariing tinagihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paratang ng mga international media na ISIS training hotspot ang Pilipinas. Ito'y matapos lumabas ang mga report na nagmula sa Pilipinas ang mag-amang gunmen sa Bondi Beach incident sa Australia. Of course, the President strongly rejects the sweeping statement and the misleading characterization of the Philippines as the ISIS training hotspot. Kaugnay sa isyu na ito, nagpadala ang National Security Council ng pahayag sa palasyo. Iginiit ng NSC na misleading ang pahayag na ito gayong walang validated information na nakatanggap ang mag-ama ng training sa Davao kung saan ito ang kanilang pinal na destinasyon noong nasa Pilipinas. Dagdag nila na patuloy ang koordinasyon ng investigating agency ng Pilipinas sa international counterparts para maberipika ang impormasyon na ginamit umano ang Pilipinas bilang terrorist training. Currently, there is no validated report or confirmation that the individuals involved in the Bondi Beach incident received any form of training in the Philippines. Binalikan ng NSC ang matagumpay na pagbuwag ng tropa ng Pilipinas sa mga teroristang ISIS noong 2017 sa Marawi. Base anya sa pagsusuri ng United Nations at United States, maliit na lamang ang kapasidad ng ISIS na makapanggulo pa sa bansa. Both United Nations and the U.S. government assessments indicate that these groups now operate in a fragmented and diminished capacity. Violence in Mindanao is largely Apela ng palasyo sa international media na maging mapanuri at responsable sa mga pahayag, lalo't ang huling pahayag na ito ay lubos na nakakaapekto sa integridad at imahe ng Pilipinas. Una nang nasabi ng Bureau of Immigration, partikular ni spokesperson Dana Sandoval, na ang mag-amang suspect sa pamamaril sa Bondi Beach ay dumating sa Pilipinas noong November 1 mula sa Sydney, Australia. Umalis sa Pilipinas noong November 26, 16 na katao ang nasawi sa pamamaril ng dalawang lalaki sa Jewish Hanukkah event sa Bondi Beach noong December 14. Para sa EuroTV News, Liza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.